Kahit yung mga tao is under control, under the sovereignty of God. So kaya siya, sabi niya, sa verse 1, ang ganda po, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Actually, wala na tayong ibang paghuhugutan po ng lakas eh. Sa mundong ito, pwede tayong, tawag dito, ma-discourage. Kahit sa pinaka-trusted person natin, or kahit sino. Pero sabi po ng Bible, actually ito ay ano po ni King David eh. Sabi niya, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Sa verse 11, maganda rin po sinabi, sabi po doon, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Actually, wala naman na tayong ibang pwedeng kanlungan eh. Kapag tayo ay nasa matinding pagsubok na, matinding pangangailangan sa ating buhay, kundi ang Panginoon pa rin talaga ang ating kanlungan. So dito po, ang pinaka-last option natin. Actually, minsan kasi tinotodo natin yung effort natin para magawa, masolusyonan yung mga bagay eh. That's why, nakokontrol tayo ng emotion natin. Nakokontrol tayo ng worries natin. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. So, relax ka muna. Then kapag nag-stop ka, that's the time na you can pray. Kasi kapag sobrang balisa po tayo, talagang wala tayong time na manalangin. Pero pag nag-stop ka muna, diba, sabi nga sa Sunday School, be star, stop, take a deep breath, and relax. So that's the time na makakapag-pray ka. So why we pray? Pero bakit ba tayo nanalangin? Of course, para magtuloy-tuloy yung ating calmness. Pero alam niyo po, prayer isn't just about asking God for help. Minsan, we pray because we are asking God for help. But it is not just about asking God for help. It's about aligning our hearts with His will and trusting that He will provide. So, pinakamahirap pong gawin ito eh. Yung mag-relax ka, may nararanasan ka matinding pagsubok, nasa matinding sitwasyon, tapos sasabihin mo, relax ka, tapos i-align mo yung direction mo sa Panginoon, ito ba yung pinakamahirap gawin? Kaya very important yung panalangin. Prayer is not just about asking God for help, kasi very basic na yun, lagi talaga tayo nagpipray, to ask God for help. But it is not just about asking for help, it's about aligning our hearts with His will, sa Kanyang kalooban. Kasi madalas po, may mga sarili tayong kalooban eh. Lord, gawin ko kaya ito mga bagay na ito. So ito yung nagdadrive sa atin. But most of the time, it is not the will of God. That is our own will. That's why, nadadala tayo ng emotion at ang pinaka-last na response po ng atin dahil hindi na natin kaya, we are being driven by our emotion, by our actually, yung emotion po, worries, anxieties. Then, sasabog po tayo pag hindi na natin nakayanan. That's why, ang pangako, ang sabi po ng Panginoon, be still. Hindi ikaw ang Diyos. So, align your heart. Actually, pag na po tayo, nadadala tayo ng mga sarili nating mga emosyon, hindi tayo naka-align sa Panginoon. That's why, ang pangako ng Panginoon, ang sabi po ng Panginoon, align our hearts with His will and trusting that He will provide. Actually, ang gusto kasi natin, tayo makapag-provide eh. Or agad-agad mag-provide agad ang Panginoon eh. Pero una, alamin mo muna yung kalooban ng Panginoon. His will. At magtiwala ka sa Kanyang proseso. Minsan gusto natin instantly, tapos agad yung panalangin natin. So, hindi ganon. You should learn to wait and trust that He will provide. Ang Panginoon talaga ang gagawa ng paraan. He will provide. So, ang panalangin po ay hindi po pala basta paghingi lang ng tulong sa Diyos, but aligning our hearts sa kalooban ng Diyos. At pagtitiwala na may gagawin ang Panginoon. Ano po yung pangako ng Panginoon kapag tayo ay mananalangin? Hindi po pinangako ng Panginoon na instantly ay tapos na yung problema mo.